At iba wala pa. At meron pa naman po tayong mga kapatiran na nanonood through online. At tayo po'y mag-awitan. Awitin po natin ating unang kanta. Maaari po kayo magsitayo. All hail the power of Jesus' name. Sige po, awitin po natin on the first verse na ready, sing. All hail the power of Jesus' name. Amen po. Paunahan tayo ni Brother Mark sa ating panalangin. Amen po. Mari po makaupo. Awit pa po tayo sa awitin. Hallelujah, what a Savior. Sige po, awitin po natin on the first verse na yan, okay po. Awitin po natin on the first verse na ready, sing. Man of sorrow, for the Son of God you came, glory Savior's name. Hallelujah, what a Savior. There is heaven's coming in thy presence.
magandang hapon po. Magandang awitin, no? Hallelujah, what a Savior. At maulang hapon at saka maulan ding umaga. Pero in spite of that, maraming salamat narito kayo. Well, ang ating announcement this coming Wednesday night, 7:30. And I think we will continue our lesson on the subject of prayer. Last Wednesday, may naiwan tayo na kinakailangan talakayin natin. Kaya inanyayahan ko kayo makapunta, no? And another announcement is that panalangin natin patuloy ang ating mga kapatid, lalong-lalo na po yung tinatawag nating pagsulong nung higit na mas maluwang na tinatawag nating paglabas-labas at pagpasok ng mga tao. Nang sa gayon, mas higit ng makararami makakapunta sa church dahil alam natin itong pandemic talagang apektado hindi lamang mga kumpanya kundi pati ang mga simbahan, no? Pero tayo patuloy natin ipapanalangin, no? At umaasa tayo na patuloy tayong magkaroon ng kalakasan mula sa Diyos at ang kalakasan na yan talagang magamit natin sa kanyang ikalulhati. Okay? So this afternoon, ang gagawin natin, aawit muna tayo ng awit pagbati and then tatawagin ko si Brother Rene para bumasa. Okay? And then we will proceed with the message. Sige po. Sige po, awitin natin, Beloved. Si Brother Ernest, pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 11. Babasahin po natin from verses 1 hanggang 18. Nag-ulat si Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Nabilitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga naparing pagpupuli. Nasunugot, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? Ngunit si Pedro ay nagpasimulang paniwala sa kanila ng sunod-sunod na sinasabi, ako'y nananalangin sa bayan ng Joppa. Habang nasa kawalan ng malay ay nakakita ako ng isang pangitain na may isang bagay na bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nasa 4 na sulok ay inihuhugos mula sa langit at bumaba sa akin. nang titigan ko iyon, ay nakita ko ang mga hayop sa lupa na may 4 na paa, at ang mga hayop na bababangis, at mga hayop na gumagapang, at mga ibon sa ipapawid. Nakarinig din ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang marumi o karumal-dumal ang pumasok sa kailanman sa aking bibig. Ngunit sumagot sa ikalawang pagkakataon ang tinig mula sa langit, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng tagpupulit at muling binata ang lahat ng iyon paakyat sa langit. Nang sandaling iyon, may dumating na 3 lalaki sa bahay na aming kinaroroonan na sa mga sinugo sa akin buhat sa Caesarea. Inuutos sa akin ang Espiritu na ako'y sumama sa kanila at huwag mga tumigil at sinamahan din ako nila aning na kapatid at pumasok kami sa bahay ng lalaki.
Kanyang isinilaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Jopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng salitang ikaliligtas mo, ikaw ang sa bahay. Nang ako'y magsimula magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. Naalala ko ang salita ng Panginoon kung paano sinabi niya, siwalan ang bautismo sa tubig, subalit ako'y mabautismohan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman sa kanyang binigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga bagay nito, nahimik sila, nilahati ang Diyos, na sinasabi, kung gayon, binigyan din ng Diyos ang mga hindi ng pagsisisi tungo sa Kanya. God bless the reading of the word. Tayo po'y manalangin. Salamat sa salita ng Diyos na Kanyang ibinigay para basahin. Ama namin Diyos na nasa langit, buhay at makapangyarihan. Salamat po sa oportunidad na narito ang iyong mga anak. Sama-sama kami makapakamambahan sa iyo. Ganon din sa mga kapatid na sa hapong ito'y kasabay din namin na nanonood ng live streaming na ito. And I pray for them, O God. Alam namin, maulan. At salamat, Panginoon, na sa pagkakataong ito, magagawang maibahagi pa rin ang iyong salita, na makikinig, na mapapakinggan ng iyong mga anak. At I pray, Lord, na maintindihan nila ang hamon sa hapong ito. At makapagbigay nawa kami ng kalulatian sa aming Panginoong Hesukristo na siya naming manunubos at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, no? We will proceed sa message sa hapong ito, no? At ang title po ng aking mensahe ay pinamagatang ulat ng pagpapala. Okay? As if Peter, we see here ay nagkaroon ng tinatawag nating reporting na ginawa niya sa kanyang paglalakbay mission, no? Okay. Do we have the outline? Okay, nandiyan na, no? Ito ang title po, no? Ulat ng pagpapala. Ang first point na nais kong makita ninyo, yung paunang balita, Gawa Kapitulo 11, talatang 1. Okay? Marami po kasi itong points nito, no? Yung pinaka nasa itaas po, pagtatanggol sa buhay na malaya, hindi ko po nabura yan, no? Kaya burahin na lang natin yan. Basta ang title po ng message ko ay ulat ng pagpapala. Ito po yung makikita natin, may paunang balita. Sabi rito, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kapag sinabing nasa Judea, na doon po sa main church nila, no? Sa area ng Jerusalem din. At makikita natin dito, ang tanong ko sa inyo, ito po ba'y mabuting ulat? Ito po ba'y mabuting balita? Yes, magandang ulat ito. Bakit? Kasi isipin mo yung mga Gentile na hindi naman mga Hudyo, tumanggap din ng balita. Hindi lang naman sa unang pagkakataon, itong mga mananampalataya sa Jerusalem at yung mga apostol doon na naiwan doon ang nakatanggap ng ganitong uri ng balita. Actually, noon pa nakatanggap sila ng balita bukod rito. Kasi ang setting dito, ibinabalita ni Apostol Pedro yung nangyari doon sa tahanan ni Cornelio. Pero ganun pa man, prior to that, no? Sa Gawa Kapitulo 10, 43 hanggang 48, narito kasi yung content ng balita na sinasabi ni Apostol Pedro, yung eksenang naganap sa bahay nila Cornelio. Gawa Kapitulo 10, sabi rito, siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan. Verse 44, nangangaral si Pedro rito, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu.
46, sapagkat narinig nila, nagsalita ang mga ito ng wikang at nagpupuri sa Diyos na magkagayon ipinahayag ni Pedro, maaari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Of course, sa verse 48, at kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo pagkatapos sila'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. So dito, ibinalita ito ni Pedro. Ito ang content ng kanyang balita na mamaya makikita natin sa kanyang pagsasalaysay. Pero nais kong makita ninyo na bago sa Gawa Kapitulo 10, na ibinalita niya sa 11, doon sa Gawa Kapitulo 8, may magandang balita na rin na natanggap yung mga tao ron sa Jerusalem at Judean area, o yung mga kapatid doon. Sa Gawa Kapitulo 8, 14 hanggang 15, ganito ang sabi. Nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalaway bumaba at ipinalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu. So dito, makikita natin may mga unang ulat na. At yung ulat na ito ay ulat ng pagpapala. No? Ulat ng pagpapala. Pero at nais kong makita ninyo dun sa Gawa Kapitulo 11, may paunang balita ron. It is an exciting news na dapat ikagalak ng mga kapatid sa Jerusalem dahil nga na ang salita ng Diyos na napakahalaga ay tinanggap din ng mga Gentile. Pero meron tayong makikitang kakaiba, no? Sa istoryang ito. Pero tayo bilang mga mananampalataya, upon hearing people of faith, no, na masasabi nating hidwa ang kanilang pananampalataya o mali ang kanilang paniniwala, tinanggap nila yung mabuting balita at nabago ang kanilang buhay. Isang magandang balita ito, no, na dapat natin tanggapin, na dapat natin ikagalak. Pansinin natin sa Galatia 1:22 hanggang 24. Ito naman yung sinabi ni Apostol Pablo, no? Dahil hindi pa nakikilala ng mga tao sa Jerusalem si Apostol Pablo nung siya'y kumilala kay Kristo eh. Bakit? Kasi dun sa Syria nakakilala si Apostol Pablo sa Damasco. Eh, ang layo nun sa Jerusalem. Ngunit hindi pa ako mukhaang nakikilala ng mga iglesia sa Judea na nakay Kristo. Ito yung katotohanan na nakita natin dito. No? Narinig lamang nila na sinasabi siya na dating umuusig sa atin. Ngayon, ipinangangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin at kanilang nilalhati ang Diyos dahil sa akin. Pansinin niyo, no? Nagresulta ito sa pagwalhati ng Diyos ng mga tao sa Jerusalem, knowing na isa sa mga staunch persecutor nila, no, yung malupit nilang taga-usig ng pananampalataya ay nakakilala kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Nabalitaan nyo ng mga tao sa Jerusalem. Bakit? Eh kasi doon nagsimula yung matinding persecution ni Apostol Pablo, di ba? Kay Stephen, napatay. Tapos yung mga bahay doon, mga tahanan, binahay-bahay ni Apostol Pablo para usigin yung mga mananampalataya. Hindi pa siya nakantento. Yung mga tumakas na mga mananampalataya sa iba-ibang lugar, siguro nabalitaan niya sa Damasco, maraming Kristiyano doon, abay pupuntahan pa niya. Eh nakakilala si Apostol Pablo roon. Tapos itong balitang ito ay kumalat at nalaman din ng mga tao doon sa Jerusalem na yung dating umuusig sa kanila, eh pinagtatanggol na yung pananampalatayang sinisira niya noon. Di ba mabuting balita ito? Now, kaya lang may makikita tayo rito pagkatapos niyan, yung pakikipagtalo. Ano nangyari? Nagkaroon ng pakikipagtalo eh. Anong nangyari dito? Sa verse 2, pagkatapos silang matanggap yung mabuting ulat, no? Kaya nga umahon si Pedro sa Jerusalem ay nakipagtalo sa kanya ng mga nasa panig ng pagtutuli. Okay? Verse 3, na sinasabi, bakit ka pumunta sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? Aba, mantikin mo sa loob ng church. May mga panig doon ng mga Hudyo. Kapag sinabi kasing tuli, mga Hudyo ito. No? Kaya lang itong mga Hudyong ito mukhang miyembro ng simbahan. Eh. At mukhang kinakastigo si Pedro. Inaaway siya. Bakit ka siya kamo inaaway? Abay, bakit ka pumunta roon sa mga lugar ng mga hintil? Pansinin niyo yung mindset ng mga taong ito, ha? Makikita niyo doon sa Church of Jerusalem, kahit doon sa Church of Jerusalem, hindi pa nagsisink in sa kanila yung katotohanan na kay Kristo iisa tayo. Na wala dapat pagtatangi. Mukhang ang tingin pa rin ng ibang mga Kristiyano doon sa Church of Jerusalem ay special people kami.
Tapos may mga tao talagang ayaw ng Diyos. At ang attitude pa rin namin ay ganun. Kaya mapapansin nyo kung pag-aaralan nyo yung Book of Acts, no? Kung mapapansin nyo yung Book of Acts, from Acts chapter 1 up to Acts chapter 7, hindi nila natutupad roon yung Great Commission. Hindi nila natutupad roon yung utos ng Diyos na go ye into all the world and preach the gospel to every creature, or ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. From Acts 1 to Acts 7, mukhang nakontento na yung mga apostoles at yung mga Kristiyano na i-confine lang yung message sa Jerusalem. Ano nangyari? Nagsimula yung persecution. Acts chapter 7. Acts chapter 8, talagang binahay-bahay na ni Pablo yung mga mananampalataya ron. Acts chapter 8, yung mga mananampalataya nagpulasan. Di ba? At sa kanilang pagpulasan dun sa lugar ng Jerusalem, nangalat sila sa iba-ibang mga dako, abay dun sila na, tama bang sabihin, napilitan na ipangaral yung salita ng Diyos. Of course. No, dala-dala nila yung mensahe at sila ang may dala-dalang katotohanan. Talagang nagpunta sila sa ibang mga lugar. Of course, ang principle dyan, to the Jew first, katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo, and also to the Greek. So lahat sila ngayon, yung mga inuusig sa Jerusalem na hindi naman dapat humantong sa ganung sitwasyon, pwede namang sumunod na lang sila at hindi na dumaan sa pag-uusig. Maikalat lang yung mensahe ng salita ng Diyos. Kaya lang naging tamad sila. Or, naging, sabihin natin, merong prejudice, may pagtatangi, or ang ginawa, hindi talaga sila sumunod, pero sinasabi ng salita ng Diyos na dapat itong mensahe ng Ebanghelyo ay ikalat. Of course, nakita na natin, Acts chapter 8, no? Kung paano nangalat ang mga mananampalataya. Kaya bang tignan dyan, brother, Acts chapter 8, verse 2? Makikita ba dyan sa ating pakitignan nga para at least ma-appreciate natin bago tayo bumalik rito. Acts 8, yan. Inilibing si Esteban ng taong masisipag sa kabanalan at siya ay tumangis ng malakas dahil sa kanya, verse 3. Ngunit winasak ni Saulo ang iglesia sa pamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay. Kinaladkad ang mga lalaki at babae at sila ipinapasok sa bilangguan. Verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay at ipinangaral ang salita. Okay? As the result of persecution, abay nagkawatak-watak sila, nagpuntahan kung saan-saan na ibang lugar, okay? At nangaral sila ng salita ng Diyos. So, may mga naiwan pa rin sa Jerusalem. Ang mga naiwan doon, of course, yung mga member ng Church of Jerusalem at saka yung mga apostoles. Pero nakita natin sa Acts 15, na marami palang panig ng mga nasa pagtutuli o mga pariseyo, no, na talagang masigasig sa tinatawag nating reliyon ng Judaismo na nakakakilala kay Kristo, na bahagi ngayon ng Church of Jerusalem. At dito mukhang kinakastigo si Pablo at sinasabi kay Pedro pala, rather, bakit ka pumunta sa mga taong hindi tuli at kumain ng kasalo nila? Pero teka, pansinin ninyo ha, alam din kasi ni Pedro yung bagay na yan Kasi sa Gawa Kapitulo 10, nung pumunta si Pedro kala Cornelio, bago siya pumasok ng tahanan, may ganito siyang sinabi, no? Tapos narito yung pangitaing nakita niya, no? Pero sa Gawa 10:28, pansinin niyo yung sinabi ni Pedro rito. Sinabi niya sa kanila, eksena sa bahay ni Cornelio, nalalaman niyo Cornelio, na hindi ipinapaintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tatawagin ng isang tao na marumi o karumal-dumal. Okay, dahil dun sa vision na mamaya ikukwento natin, no? Naintindihan ni Apostol Pedro na wala na siya dapat itangi sapagkat ang mensahe ng Ebanghelyo hindi lang para sa mga Hudyo, para din sa mga Hintil, at ang mga Hintil ililigtas din ng Diyos. Tuloy po tayo. Gawa 10:34-35. Nagsimulang magsalita si Pedro sa kanya, sinabi, tunay nga, naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos, kundi sa bawat bansa na sino mang may takot sa Kanya ay gumagawa ng matuwid at kalugod-lugod sa Kanya. So pansinin natin dito, no, yung katotohanan na ang Diyos ay walang kinikilingan at ito'y nag-sink in at naintindihan Apostol Pedro. Ito yung mga pasimulang mensahe ni Apostol Pedro sa tahanan ni Cornelio upang ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Pero makikita natin, andito yung pakikipagtalo sa Kanya, nitong mga nasa pagtutuli, sapagkat ayaw nga nila ng mga tawag nito, itong mga Gentile na ito, katulad rin nila ang paraan ng kaligtasan. No?
At kinakailangan ipasakop nila ito sa kautusan. Parang gusto nilang mangyari yung ginagawa nila sa lubang tipan, yung tinatawag nating proselyte to Jewish belief. Kasi yung proselyte sa Jewish belief, mga Gentile yon. Okay? Magpapasakop sila sa paniniwala ng Judaism. Magpapabautismo sila or may tinatawag silang water ritual doon na parang baptism at sasakop sila doon sa tinatawag na Jewish belief. At gustong i-apply nitong mga Judaizer na ito na maaring bahagi ng church sa Jerusalem, yung pamilya ni Cornelio na naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Now, ito si Pedro. Pero doon sa Gawa Kapitulo 15, katilang umaga, ibinigay ko po sa inyo, si Pablo naman. Kaya nagkaroon ng Council of Jerusalem sa Acts 15. Acts 15, 1 and 2. May ilang taong dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moses, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ilan pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa mga matatanda o mga elders doon. Anong ibig sabihin nito? No, sa Acts 15, ang eksena, si Pablo, apostol sa mga Gentile, yung mga Gentile churches, pinuntahan itong mga Judaizer na ito, at itong mga Judaizer na ito, nagre-represent sila ng Church of Jerusalem. Yun ang claim nila. No? Galing sila sa Church of Jerusalem, tapos in-infiltrate nila yung mga churches na i-establish ni Apostol Pablo, tapos dinidikta nila at dinideklara nila na kinakailangan yung mga Gentile churches na katulad nyo at katulad ko, ay kinakailangan magpatuli para makumpleto ang kaligtasan. So they are applying salvation ng grace and works. Abay, hindi nagpasakop si Pablo rito, si Apostol Pablo na apostle sa grace. At maging si Bernabe. Kaya nga mainit ang debate rito eh. They did not back down. You know why? Issue ng kaligtasan ito, mga kapatid. Kaya kapag issue ng kaligtasan, hindi ka dapat tumahimik. Hindi mo dapat tanggapin yung sinasabi ng mga tao ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya at gawa o sa pamagitan ng gawa. Lalo-lalo na kung alam mo ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa tagapagligtas. So dito sinabi, hindi maliit na pagtatalo. Ibig sabihin, malaking pagtatalo. Litotes yung ginamit dito. No? Yung isang malaking bagay na pinaliliit. Kasi ang opposite ng litotes, exaggeration. Ang tawag rito? Anong other word sa exaggeration? Hyperbole. Okay, hyperbole. No? Sa figure of speech. So dito makikita natin ganun, hindi maliit na pakikipagtalo. So pumunta sila hindi sa mother church ng Antioch. Pumunta sila sa sister church. Because church at Jerusalem, hindi nila mother church yun. Hindi nang galing si Apostol Pablo ron eh. Si Apostol Pablo, he came from the church of Antioch. He got saved, of course, dun sa Damasco. Pero makikita natin kung saan siya actively involved at kung saan siya sinend doon sa church at Antioch. So pupunta sila sa church of Jerusalem kasi mas senior ito sa kanila. At yung mga tao pumunta roon sa mga churches na sinmulan ni Apostol Pablo, may dala-dala silang ibang mensahe. At ngayon, i-confirm nila ito. Teka lang, ito ba ang mensahe sa Church of Jerusalem? Abay, pag-usapan natin itong isyong ito. Of course, you know what happened in Acts chapter 15. No? Kung paano nag-conclude si Peter at saka si James, na ang dala-dala nilang mensahe ay yung gospel of grace. Gospel of our Lord Jesus Christ. At itong yung mga Judaizer na ito, sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo, talagang inaano ito ni Pablo, kinikilala ni Apostol Pablo na masasama yung kanilang mga gawa. Kinikilala ni Apostol Pablo na hindi ito mga tunay na kapatid sa pananampalataya. Of course, how can you claim that someone who believe that salvation is grace by works, kikilalanin mo bilang kapatid sa pananampalataya? Mali nga ang paniniwala nila sa kaligtasan. Okay? They distorted the doctrine of grace na itinuturo ng Biblia. Tuloy po tayo. Pagkatapos po nung tinatawag nating pakikipagtalo, no? Kanina nakita natin yung paunang balita and then pakikipagtalo. Pangatlo po, nais kong makita ninyo yung pagpapaliwanag. Kasi may pagpapaliwanag na ginawa si Apostol Pedro dito, no? At dito, ito po yung malaking bahagi. Dapat number 3 yan. I'm sorry, no? Number 4 ang nailagay ko. Dapat number 3 yan. Pagpapaliwanag. Ano po yung pagpapaliwanag? Magsisimula po tayo sa verse 4 hanggang verse 16 ata yung paliwanag ni Pedro dito. Pero ganoon pa man,
i-explain ko as we go along the way, no? Ngunit si Pedro ay nagsimulang magpaliwanag sa kanila ng sunod-sunod. Pansinin niyo, organize yung sinasabi ni Pedro. Hindi po basag-basag yung sinasabi ni Pedro dito, ha. Talagang systematic yung sinasabi ni Pedro, yung according dun sa pangyayari. Sabi rito, ako'y nananalangin sa bayan ng Joppa. Yun ang experience niya, testimony niya ito. Habang nasa kawalan ng malay, ay nakakita ako ng isang pangitain na may isang bagay na bumaba gaya ng isang malapad na kumot na sa 4 na sulok ay inihugos mula sa langit at bumaba sa akin. So dito makikita natin, meron siyang pangitain doon sa Gawa Kapitulo sinabi ro, nasa parang trance siya. At dito meron siyang pangitaan na nakita. Nang titignan ko yun, ay nakita kong may mga hayop sa lupa na may 4 na paa at mga hayop na mababangis at mga hayop na gumagapang at mga ibon sa impapawid. Nakarinig ako ng isang tining na nagsasabi sa akin, tumindig ka Pedro, magkatay ka at kumain. So dito makikita natin si Apostol Pedro ay binibigyan ng pagkain ng Diyos. Okay? Sa kanyang pangitain. Pero napansin ni Apostol Pedro dun sa mga hayop na yon, mukhang maruruming hayop. When we say maruruming hayop, sa Lumang Tipan kasi kinakategorya yung clean animal at saka yung tinatawag nating unclean animal. Ngayon may purpose ang Diyos kung bakit may clean at unclean animal, no? Pero sa Bagong Tipan, malinis na po lahat yan. Pwede ka nang kumain ng baboy. Okay, nakita ni Pedro yung mga unclean animal doon, may uwak doon, merong baboy, may aso, at kung ano-ano pa, no? Pedro, kain, sabi sa kanya. Subalit sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang marumi o karumal-dumal ang pumapasok kailanman sa aking bibig. Mapapansin mo rito sa verse 8, ang bigat ng disiplina nitong mga Hudyong ito. No? Kayo ba nakakain ng dinuguan ngayon? Hindi, no. Dito ang bigat ng disiplina, no. Simulat sa pool, talagang walang dumadampi sa bibig ni Apostol Pedro ng anumang maruming pagkain. Okay? Ayun ang sinabi niya at ang kausap niya rito, Panginoon, ha, listen carefully, Panginoon, ha. Inuutusan siya ng Panginoon pero ayaw niya sumunod. Nakuha niyo? Inuutusan siya, ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang kumain. Sabi sa kanya, kumain ka na. Hindi, Panginoon. Kumbaga, marumi yan eh. Ayokong kainin yan. Walang dumadampi sa bibig ko na maruming pagkain. Ngunit sumagot sa ikalawang pagkakataon, tinig mula sa langit, nilinis ng Diyos, ay huwag mong ituturing na marumi. Okay? Ang nilinis ng Diyos na huwag mong ituturing na marumi. Ito ay nangyari 3 ulit at muling binatak ang lahat ng iyon paakyat sa langit. Ibig sabihin, tatlong pangyayari yon. Pedro kain, Panginoon, ayoko. Nilinis ko na yan. Pedro kain, Panginoon, ayoko. Nilinis ko na yan. Pedro kain, Panginoon, ayoko. Nilinis ko na yan. Tapos inakyat uli ng Panginoon yung ano. Ngayon iniisip ni Pedro kung ano ang kahulugan nito. Listen carefully. In the New Testament, pagdating sa pagkain, lahat ng pagkain nilinis na ng Diyos. Dapat na lang ipagpasalamat ito kapag kakainin natin. Okay? Sa Lumang Tipan, bawal ang baboy. Ngayon, pwede nang kainin. Sa Lumang Tipan, bawal ang sugpo. Ngayon, pwede nang kainin. Kasi mga scavenger yan eh. Bawal ang pusit. Ngayon, pwede nang kainin. Pwede ka na ano ba yung takoyaki? Yan, pusit yun eh. No? Sa Lumang Tipan, ano pa bawal? Ang daming bawal sa Lumang Tipan ha. Bawal ang aso. Pero ngayon, may mga taong kumakain ng aso. Alam niyo, Pilipino, they love to eat their best friends eh. So bawal ang aso. Pwede nang kainin sa New Testament. Ginagawa nilang sa China, ginagawang delicacy. Now, ang daming hayop ngayon, na po pwede nang kainin, maging ating Panginoong Jesucristo, okay, sinabi niya, nilinis niya ng pagkain sa New Testament, maging si Apostol Pablo, sinabi niya sa Timothy yan, actually, isa nga sa mga katangian ng mga false teachings na makikita natin sa Biblia, may pagbabawal sila pagdating sa pagkain. Pero niliwanag ni Apostol Pablo sa Korinto yan, dahil hindi yung pagkain nakapagpapalapit o nakapagpapalayo sa iyo sa Diyos. No? Now, yun ang unang gustong ipakita sa inyo. Pero meron po itong spiritual meaning na naintindihan ni Apostol Pedro. At yung spiritual meaning na ito, kasi yung marurumi dito, lumalabas sila yung mga Gentile. Why? Kasi ganun ang turing ng Hudyo sa mga Gentile eh. They are unclean. No? At wala silang Diyos. Ang mga Hudyo lamang ang may Diyos. Pansinin niyo sa isang sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso. Brad, pakitignan nga, aklat ng Epeso, Kapitulo 11. Aklat ng Epeso, Kapitulo 11. Bago tayo bumalik dyan.
Efeso Kapitulo 2. Efeso Kapitulo 2, talatang 11. Ano ba sinabi ko? Kapitulo 11. Wala talagang Kapitulo 11. hanggang 6 lang yun eh. Kapitulo 2. Kaya nga alalahanin nyo nung una, kayo'y mga hintil sa laman. Kausap ni Pablo, mga taga-Efeso tinatawag na di tuli. Ng mga tinatawag na tuli. Okay? Ito yung mga Hudyo. Sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. Tuloy. Nasa panahong iyon, kayo'y walang Kristo. Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. Mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ganyan po ang katangian ng mga Gentiles. Kaya kung ituring na lang sila ng mga Hudyo, talagang they are unclean. As if ganun ang pananaw ni Apostol Pedro dito. Pero naintindihan niya, verse 11, sa kanyang pagsasalaysay. Balik tayo sa text. Nang sandaling iyon, may dumating na 3 lalaki sa bahay na aming kinaroroonan, na mga sinugo sa akin buhat sa Caesarea. Iniutos sa akin ng Espiritu, listen, the Holy Spirit talks to Peter. Impress something to Peter. Okay? Yung Espiritu ng Diyos, na ako'y sumama sa kanila at huwag mag-atubili, sinamahan din ako nitong 6 na kapatid at pumasok kami sa bahay ng lalaki. Where important person si Apostol Pedro, dapat yung malaman, no? Isa sa mga kilala na haligi ng Church of Jerusalem. At makikita nyo, no? Hindi lang siya nag-iisa na sumama sa mga lalaking ito. Bagkus may mga sumama sa kanyang mga kapatid at 6 yung mga sumama sa kanya. Sabi rito, sinamahan din ako nitong 6 na kapatid at pumasok kami sa bahay ng lalaki. Itong 6 na ito, mga Hudyo ito. Kanyang isinalaysay sa amin, sinasabi niya rito, si Cornelio na, isinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel. Kay Cornelio naman, ang nakipag-usap, anghel. At yung anghel, inutusan si Cornelio para pick upin si Pedro. Si Pedro naman, ang nakipag-usap, Espiritu ng Diyos. Nakuha po ba? At yung Espiritu ng Diyos, nagsabi kay Pedro, sumama ka sa mga taong yan sumusundo sa iyo. Nung nakatindig sa kanyang bahay at nagsabi, magsugo ka sa Jopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambayanan mo. Listen, ang ganda nitong mensaheng ito. Actually, ito yung talatang isang ginagamit ko, no? Kapag usapang kaligtasan, dito makikita mo, no? Si Cornelio nakatanggap ng mensahe mula sa anghel. Tama? At yung mensahe na natanggap ni Cornelio mula sa anghel, pick upin mo itong lalaking ito, si Pedro. Sapagkat ang sasabihin niya sa iyo ay patungkol sa kaligtasan mo at ng inyong sambahayan. Hindi inutusan ng Diyos yung anghel para magbigay ng mensahe ng kaligtasan. Nakuha po ba? Ang inutusan ng Diyos na magbigay ng mensahe ng kaligtasan ay yung mga taong nakaranas ng kaligtasan. Bakit? Kasi ang anghel, hindi sila nakaranas ng kaligtasan. At dito makikita natin, naging utusan lamang sila upang pick upin si Peter na siyang may alam sa kaligtasan, na siyang magdadala ng mensahe ng kaligtasan na dapat mapakinggan ni Cornelio at ng kanyang tahanan sa kanilang ikaliligtas. Tuloy po tayo. Verse 15, nang ako'y magsimulang magsalita. Actually, itong verse 15 na ito, sinabi rito ni Pedro, nang ako'y magsimulang magsalita, okay? Pero itong talatang ito ay nagpapakita nung huling bahagi na nung kanyang mensahe. No, nung nasabi niya na, yung patungkol sa kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan sa, pumunta tayo sa Acts chapter 10, pakitignan nga, Acts chapter 10 verse 41 kung hindi ako nagkakamali. Acts 10:41. Okay, dyan muna tayo verse 43. Verse 43. Yan. Siya, referring to Jesus Christ, na pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ito, pangangaral ito ni Pedro, content ng Kanyang pangangaral. Nung masabi niya itong salita na ito, actually, ingredient, balik muna tayo doon. Nung masabi niya yung salita na yan, anong makikita niyo dyan? Yung ingredient sa kaligtasan. Andiyan yung tinatawag natin sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, nandiyan yung sasampalataya ka, andiyan yung makakatanggap ka ng kapatawaran ng kasalanan. Verse 44. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito,
bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita. Anong ibig sabihin nito? Kinakailangan pa ba matapos yung mensahe ni Pedro? Kinakailangan pa ba magkaroon ng invitation si Pedro para maligtas yung mga tao? Kinakailangan pa ba sabihin ni Pedro, sige lumapit kayo sa harapan, lumuhod kayo rito, taas kayo ng kamay at sumunod kayo sa akin? Hindi! Habang nangangaral si Apostol Pedro, nasabi ni Apostol Pedro ang kaligtasan kay Kristo. Nasabi ni Apostol Pedro na si Kristo makapagpapatawad ng inyong kasalanan. Kinakailangan kayo sumampalataya. At habang sinasabi niya yung mga katotohanan yan, yung Espiritu Santo ay bumaba na rin sa tagapakinig. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tumanggap na sila kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay? At ang makikita natin dito, wala tayong nakitang aksyon dito eh. Wala tayong nakitang natapos yung mensahe ni Pedro. Wala tayong nakita na lumapit sila sa harapan, nag-pray sila. Wala tayong nakitang ganon. Nakita natin na habang nangangaral si Pedro, natapos na sabihin ni Pedro yung mahalagang bagay sa kaligtasan, tumanggap ng kaligtasan itong mga taong ito. At marahil tumanggap dahil sila kay Kristo bilang tagapagligtas. Ngayon kung babalik tayo rin sa talatang yon, ang sabi ni Pedro, nang ako'y magsimulang magsalita, pero marami na actually nasabi siya, bumaba sa kanilang Espiritu Santo, na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. Verse 16, naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, subalit kayo babautismohan sa Espiritu Santo. Tuloy tayo. Okay? Nakita natin yung paunang balita, pakikipagtalo, pagpapaliwanag. Now, dyan muna. Bakit ko sinabing pagpapaliwanag? Kasi hinihingihan siya ng paliwanag at kinakailangan talaga ipaliwanag kung bakit siya pumunta rin sa bahay ni Cornelio. At makikita nga natin, dahil inutusan nga siya ng Espiritu Santo, at makikita rin natin, tinanggap ng mga tao yung mensaheng ipinangangaral niya. At dito makikita natin, yung susunod na punto na nais kong makita ninyo, ika-4, brother. Next slide, Brad. Pangangatwiran. Nangatwiran si Apostol Pedro rito eh. At yung pangangatwiran niya tama. Mga kapatid, pwede tayong mga twiran. Hindi tayo kinakailangan tumahimik, lalo-lalo na kung may katwiran tayo. Utos din niya ni Apostol Pedro sa atin. Doon sa unang Pedro Kapitulo 3, talatang 15. Anong pangangatwiran niya? Kung ibinigay sa kanila ng Diyos, ang gayon din kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sino ba ako para makahadlang sa Diyos? Ang ganda ng pangangatwiran niya, di ba? Eh, binigyan sila ng kaparehong ebidensya ng kaligtasan katulad sa akin eh. Eh, sino ako para hadlangan ko yung gawa ng Diyos? Ang ganda ng pangangatwiran niya. Bakit? Eh kasi, ayaw ituring nga ng ibang mga membro sa Jerusalem na maaaring nagpapanggap ng mga Kristiyano, ng mga Judaizer, na yung mga Gentiles ay mga tunay ding Kristiyano. And the same time, ang gustong mangyari pa ng ibang mga membro doon sa Church of Jerusalem, which are the Judaizer, kaya nakipagtalo sila kay Pedro, abay kinakastigo si Pedro, bakit ka pumunta sa bahay ng mga Hintil? As if itong mga Hintil na ito, eh talagang hindi karapat-dapat sa mensahe ng kaligtasan. Tandaan nyo, Hintil ako, Hintil din kayo. Okay? Pero ipinakita ni Apostol Pedro na walang tinatangi ang Diyos. At makikita natin yan sa mga talata ng Biblia. Tuloy tayo, Mateo 20. Tama, balik dyan. Kunin mo ang para sa iyo. Ito isang illustration na ibinibigay, isang illustration sa parable na makikita nyo, no? Eh, ito gusto ng Diyos eh. Anong pakialam nyo? Di ba? Dito, it is a parable of the good, yung isang tao na kapag nakakakita siya ng isang tambay, gusto niyang i-hire. No? Lumabas siya ng alas 9, may tambay, ini-hire niya. Lumabas siya ng alas 12, may tambay, ini-hire niya. Lumabas siya ng alas 3 ng hapon, may tambay, ini-hire niya. Lumabas siya ng alas 4 ng hapon, may tambay, ini-hire niya. Tapos ang ginawa niya, pantay-pantay yung bayad niya. Eh yung umaasa na na-hire ng alas 7, mas malaki makukuha nila. Bakit? Eh talagang nagbanat sila ng buto, tsaka buong araw sila nagtrabaho, expected nila, malaki makukuha nila. Eh kaso nagkasundo sila sa isang denaryo eh. Tapos nagagalit sila rin sa may-ari ng bahay. Eh ang sagot ng may-ari ng bahay, anong pakialam mo dun sa pera ko? Diba? Ito makikita natin, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba'y hindi pinahintulutan na gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Ganda ng sabi rito. Kung teka lang, anong pakialam mo kung binibigyan ko rin ito ng 500? Ikaw, una ka nagtrabaho, nagkasundo tayo sa 500, ito alas 4 ng hapon nagkatrabaho, gusto kong bigyan ng 500, eh anong problema mo?
Tama ba? Mali ba yung nagbibigay ng tinatawag natin ng isang denaryo doon sa nagtrabaho ng isang oras? Kagustuhan ng may-ari yun eh. May magagawa ka? Wala. Di ba? Hindi mo naman pera yun. The same is true here. Ganon sabi ni Pedro. Anong pakialam nyo kung gustong bigyan ng Diyos ng Espiritu Santo yung mga tumanggap na Gentile sa Kanya? Mahadlangan ko ba ang Diyos? Sasabihin ko, Panginoong Diyos, huwag mong bigyan ng Espiritu Santo yan. Kasi Gentile yan eh. Kami, chosen people, kami lang dapat. Mahadlangan ba ni Pedro ang Diyos? Hindi. Sovereign ng Diyos mga kapatid. Kaya hindi mo mapipigilan kung ang isang tao pagpapalain kanya, hindi katulad ng pagpapala mo. Huwag kang maiinggit. Huwag kang magkakaroon ng prejudice. Dahil iba ang pagpapala ni kapatid sa pagpapala mo. Tandaan mo, ang mag-appreciate mo lang, salamat sa Diyos, pareho tayong pinagpala ng Diyos. Iba-iba ang dealing sa atin. Okay? Tuloy tayo. Next slide. Galatians, Gawa 15, 8-9. Ito naman yung eksena dun sa si Apostol Pablo naman. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung argumento ron sa Acts chapter 8, no? Acts chapter 15, na kung saan ipinagtanggol naman ni Pedro sila Apostol Pablo sapagkat kinakastigo naman sila Apostol Pablo at saka yung mga churches na inumpisa ni Apostol Pablo nung mga Judaizer din, nasa na si Jerusalem. At gusto nilang mangyari, yung mga churches na sinimula ni Apostol Pablo, abay mag-undergo ng circumcision lahat ng membro ng Gentile church para makumpleto yung kaligtasan nila. Abay, teka lang, questionable yan. Salvation by works yan, hindi salvation by grace. Pero dito makikita natin si Pedro ang nanindigan dito on behalf of the Gentile churches. Bakit? Experience ni Apostol Pedro doon sa Acts 10 at saka Acts 11 Di ba? Experience ni Apostol Pedro na nakita niya sa bahay ni Cornelio. Kaya nung mangyari ang ganung eksena uli, na ang issue naman si Apostol Pablo at yung mga Gentile churches, makikita mo na nanindigan si Pedro uli. Di ba? Abay, tumanggap tayo ng Espiritu nung Acts 2. Tumanggap sila ng Espiritu nung Acts 10 at saka Acts 15. Abay, teka lang. Nagtatangi ba ang Diyos? Pantay-pantay na ibinigay niya ito sa atin. So, ang gusto lang mangyari ni Apostol Pedro, dapat maintindihan ng mga Kristiyanong Hudyo, no, na walang itinatangi ang Diyos. Okay? Tuloy po tayo. Roma 9:14 hanggang 6. Ano nga ang ating masasabi? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawa mangyari sapagkat sinabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinahaawaan, at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Mabigat itong talatang ito. Actually, doctrine ng election yan Pero tandaan nyo, wala yan sa gawa ng tao. Hindi ka pinili ng Diyos dahil cute ka, Jeff. Okay? At si Brother Rene, hindi pinili ng Diyos sa kaligtasan dahil macho ito. Kaya kayo pinili ng Diyos dahil sa kanyang habag. Amen? Sa kanyang awa, sa kanyang layunin, sa kanyang habag. Lahat ng attributes ng God, balance yan sa kanyang pagpili sa atin. Okay? So tuloy po tayo. Yung iba allergic sa doktrinang ito Ngayon, ang tanong natin, next slide. Sino makakahadlang sa Diyos? Wala. Mahadlangan ko ba ang Diyos kung pagpapalain kayo? O mahadlangan nyo ba ang Diyos kung pagpapalain ako? Hindi. Kasi gagawin ng Diyos ang gagawin niya. Because God is free. Di ba nakita natin kanina yan, Psalm 115 verse 1? Pakibasa nga, brother, Pumunta tayo, balik tayo yan mamaya uli. Punta muna tayo sa Psalm 115. Tama nga ba? Psalm 115 ba yan? Psalm 15 lang, no? Psalm 15, verse 1 and 2. Pakitigdan nga, brother. Ito, tama. Psalm 115. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ibigay ang karangalan, dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Verse 2. Bakit sinasabi ng mga bansa, nasaan ngayon ang kanilang Diyos? Verse 3. Ang aming Diyos ay nasa langit, kanyang ginagawa anumang kanyang kagustuhan. Ang ganda ng talata, no? Is God free? Yes. Magagawa ba niya gusto niya? Yes. May makakapigil ba sa kanya? Wala. Okay? God will do things according to His will. God will do things according to His attribute.
at walang sino mang makapangyarihang puwersa, maging ikaw ang makakapigil sa Diyos. Kung babalik tayo sa talata, Roman 9, verse 20 to 23, Brad. Yan, ito, ang ganda rito. Ngunit sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa Kanya? Bakit mo ginagawa ganito? O wala ka bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa isang limpak na isang sisidlan para sa marangal na gamit at isang sisiglan sa pangkaraniwang gamit? Verse 22. O ano nga kung sa pagnanais ng Diyos ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis na may pagtsatsaga sa mga kinapopotan niya na inihanda para sa pagkawasak. Alam niyo, itong talatang ito, ang bigat lunukin. Kasi dito makikita mo, hindi mo maka-question ang aksyon ng Diyos. Actually, dati minakausap akong satanista, baka hindi kayo maniwala. Ina-argue niya sa akin, bakit pinatay ng Diyos? Sabi niya, yung mga tao sa lumang tipan, yung Noah's Ark, isang pamilya lang. Kaya galit siya sa Diyos eh. Ang sagot ko sa kanya, anong pakialam mo? Ikaw ba gumawa? So ang Diyos ang gumawa ng tao, karapatan niya kung anong gusto niyang gawin sa tao. At hinusgahan niya sila dahil sa kanilang kasalanan. Ikaw ba magrereklamo ka sa Diyos? Kung anong gustong gawin sa iyo ng Diyos? Makakapangatwiran ka ba sa Kanya? Pero tandaan mo, ang Diyos na makapangyarihan natin, puno ng biyaya, puno ng awa, puno ng pag-ibig. Bagamat ang Diyos ay Diyos din ng paghatol, Diyos din ng puot, pero tandaan natin, gagawa ng aksyon ng isang Diyos sa isang tao sang-ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, kapag kinwestiyon mo yan, ikaw ang may problema, hindi ang Diyos. Dahil minsan, hindi abot ng ating isipan yung pagkilos ng Diyos eh. Di ba? Hindi abot ng isipan eh. Kaya nga pag minamamatay, Panginoon, bakit siya ang kinuha mo? Bakit hindi ito kinuha mo? Itong mga kapitbahay namin ito, napakawalang yang ito eh. Kung sino pa yung mabait na kapitbahay na tumutulong sa amin, yun ang kinuha mo eh. May mga ganung katanungan. Pero sino tayo para tanungin natin ang Diyos? Yun din ang makikita natin sa talatang ito. Sino ka? Para tanungin mo ang Diyos. Okay? Maganda nating i-elaborate yan, pero hindi dito sa setup na ganito, no? Dahil ang pinag-aaralan natin si Apostol Pedro, ganun pa man, nais kong makita ninyo, walang makakahadlang sa pagkilos ng makapangyarihang Diyos. Kaya nga sabi ni Pedro yun eh. Yun ang pangangatwiran ni Pedro. Eh ano ngayon? Kung gusto niyang bigyan yung mga hintil ng Espiritu ng Diyos, katulad ng ibinigay niya sa atin, sino ako para makahadlang sa Diyos? Wala. So ano nangyari ngayon? Tuloy tayo. Brad, next slide. Tuloy pa. Pagsang-ayon. Di yan nangyari, marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila. May lumaban pa ba? Wala na. Sila at nilolhati ang Diyos na sinasabi kong gayon, binigyan ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Are they satisfied? I hope. Acts 11 to eh. Pero parang hindi natuto ito. Bakit? Sa Acts 15 may nangyari uli eh. Doon naman sa issue nila Apostol Pablo, di ba? Pero dito napatahimik sila ni Apostol Pedro. Well, may eksenang ganyan sa lumang tipan, pansinin nyo, no? Leviticus chapter 10, verse 19 to 20. May pinapaliwanag rito eh. At sinabi niya Aaron kay Moses, tignan mo, kanilang inihahandog ng araw na ito, ang kanilang handog, pangkasalanan, or sin offering. At ang kanilang handog na sinunog sa harapan ng Panginoon. Verse 20. Gayunman, ang gayong mga bagay ay nangyari sa akin. Kung ako ngayon nakakain ngayon ng handog para sa kasalanan, ito kaya ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Nang marinig ito ni Moses, siya ay sumang-ayon. Parang satisfied si Moses doon sa sinagot sa kanya ni Aaron. Isa pa. Joshua 22:30. Nang marinig ng paring si Pinehas at ng mga pinunong kapulungan ng puno ng mga angka ng Israel, nakasama niya ang mga sinabi ng mga anak ni Reuben, Gad at Manases, sila ay nasiyahan. Kasi ang background nito, nais kong malaman nyo, no? Itong si Reuben, ito si Gad at si Manases, di ba? Pumunta sila rito eh. Kumbaga, kung ito ang promised land, dito dapat tumira yung 12 tribes of Israel. Itong si Reuben, si Gad at si Manases, dito sila tumira bago pumasok ng promised land. Kasi maganda yung maganda yung lupa, maganda sa mga hayop nila at maraming hayop.
Ngayon nagprotesta yung ibang mga mga tao. Sinasabi nila, kung ganyan diyan kayo titira, tapos kami ang papasok sa promised land, kami lang makikipagdigmaan, kami lang makikipagpatayan dun sa mga tao doon para makuha yung lupa. Kasi nakakuha na kayo ng lupa eh. Pero itong tatlong ito, sinabi nila hindi. Ang iiwan lang namin dito yung mga hayop namin at yung mga asawa namin. Pero kami mga sundalo, kami mananandatahan, sasama kami sa inyo at aalisin natin yung mga tao diyan sa lupang pangako, no? Kasi nung pumasok sila doon, 'di ba? Kinuha nila yung sarili ng lupa pero ang dami nang nakatira doon. So sumama pa rin yung angkan ni Reuben, yung mga sundalo nila, yung angkan ni Gad, yung mga sundalo nila at yung kalahati ni Manases, yung mga sundalo nila. Pero yung mga anak nila, yung mga kababaihan nila, pati yung mga hayop nila na iwan doon sa bago tumawid ng ilog. Kasi nagpo-protesta nga to, baka hindi sila sumama eh. Tapos sumagot sila at nasatisfied yung buong angkan sa sagot nila. Well, ganun din nangyari dito. Tumahimik sila dun sa sinabi ni Apostol Pedro. Nasatisfy sila sa sagot ni Apostol Pedro. Dahil kung pumalag pa sila, hindi naman si Pedro ang nilalabanan nila eh. Ang nilalabanan nila yung kalooban ng Diyos. No, yung purpose ng Diyos para dun sa mga Gentiles. Tuloy po tayo. Pagkatapos nangyari yung papuri, Gawa 11:18. Nang marinig nila ang mga bagay nito, tumahimik sila at nilulhati ang Diyos, na sinasabi kung gayon, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Sana ganito na lang lagi, no? Na sa tuwing makakabalita sila ng mabuting balita, abay pupurihin nila ang Diyos. When we hear good reports from the missionaries, talagang we will rejoice with them. Okay? At dito may makikita tayong mga ganyan. Katulad sa Gawa 15:3, bago pumunta sila Apostol Pablo dun sa lugar ng Jerusalem at bago sila makipagkatwiranan doon, dumaan muna sila sa mga lugar nito. Sinabi sa Gawa 15:3, kaya isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at sa Samaria, iniulat nila, sila Apostol Pablo na to ang pagbabagong loob ng mga hintil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Abay, good news yung kanilang ibinalita. Bakit ang daming Gentiles na convert? Maraming na-establish na mga gawain sa Gentiles. At ito'y nagdulot ng kasiyahan. Ano pang makikita natin? Susunod na yung pagtanggap. Ano kanina? Mula sa una, mamaya, babalikan ko yung outline natin. Yung pagtanggap. Nang marinig nila ang mga bagay nito, tumahimik sila, lulahati ang Diyos na sinasabi kong gayon, binigyan din ng Diyos ang mga hintil na pagsisisi tungo sa buhay. Na-appreciate nila at naintindihan nila. Kung tayo, binigyan ng Diyos ng pagsisisi tungo sa buhay, ganun din ang ginawa ng Diyos sa mga Gentile. Okay? Listen, pantay-pantay ba ang kaligtasan? Yes. Iba ba ang kaligtasan sa mga Amerikano kaysa sa mga Pilipino? Hindi. Iba ba ang kaligtasan sa mga Hudyo kaysa sa mga Hindil? Hindi. Pantay-pantay po ang kaligtasan. Pantay ang kaligtasan sa lumang tipan, pantay ang kaligtasan sa bagong tipan. Maari yung good works natin, yung expression ng ating faith, iba-iba. Pero as far as salvation is concerned, wala pong pinipiling kulay yan. Walang pinipiling lahi. Pareho ang kaligtasan sa mga negro, sa mga puti, ganun din sa mga brown na katulad natin. Tuloy po tayo, pagdating sa pagtanggap. John chapter 10:16, may sinabi si Jesus Christ, bago naganap itong mga bagay nito, it is a prophecy that will happen in the future. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kalungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito sa kanilang pakikinggan ng aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. At yung ibang tupa na tinutukoy dito, tumutukoy sa Gentile. Kasi ang context nito, ang tupa na kinikilala dito ni Jesus Christ, una, mga Hudyo eh. Pero sabi niya, may ibang tupa rin ako. At ito yung mga maliligtas na Gentiles sa inaharap, na dadaling ko rin sa kawan na ito, na magkakaroon sila ng isang pastol. Okay? Tayo'y naisa isang katawan, whether Jews and Gentile, in one body, with one head, that is the Lord Jesus Christ. Tuloy po tayo. Galatians 3:26-27, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang lahat na nasa inyo, na binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. So dito makikita natin, whether Jews and Gentiles, tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tuloy po tayo. Ephesians 2:11-18. Ito mahaba, pero nais kong ma-appreciate ninyo. Context-wise, no? Pagkatapos ng Ephesians 1-10, may kinalaman sa kaligtasan.
ng mga Gentile, and yet makikita natin dito, no? Binigyan pansin dito ni Apostol Pablo yung mga Hudyo. Verse 11, kaya nga alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hentil sa laman, tinawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng kamay ng tao. Na ng panahong iyon, kayo'y walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ganito itinuring ng mga Gentiles ganito sila itinuring ng mga Hudyo. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat siyang ating kapayapaan. Jesus Christ is our peace, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Sino yung dalawa? Hudyo at saka hentil. Sa pamagitan ng kanyang laman, giniba niya ang gitnang pader ng alitang humahati. Alam niyo kapag pinag-aralan niyo ito, giniba niya yung gitnang pader na humahati. Allusions ito na ginawa ni Apostol Pablo doon sa setting na makikita niyo doon sa temple sa Jerusalem. Kasi doon sa Temple of Jerusalem, may tinatawag na, anong tawag doon? Yung Wall of the Gentiles. No? May tinatawag doon na ito, lugar ng mga Hudyo, ito, lugar ng mga Hentil. May pader na humahati ron. At kapag yung isang Gentile, pumunta siya ron sa teritoryo ng Hudyo, yung taas ng pader hanggang bewang lang. Okay? May tinatawag doon na place of the Gentiles, place of the Jews. Pag tumalo ng isang Gentile doon at pumunta siya sa lugar ng Hudyo, papatayin siya. Ito yung ginamit na allusions ni Apostol Pablo rito nung kinote niya yun. No? Na sinabi ni Apostol Pablo, giniba na ng Diyos yung pader na yun. Hindi tumitingin ng Diyos sa lahi. Whether Hudyo ka or Gentile ka. Iisa na tayo ngayon. Nasa sa iisang katawan. Si Kristo ang ulo. Tuloy tayo. Verse 15, kaya kanyang pinawalang bisa ang kautusan, mga batas, sa mga alituntunin upang siya'y lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayon gumagawa ng kapayapaan. At kanyang pagkakasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan ninyo ay pinatay ang alitan. At siya ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo. Sining malayo? Yung mga Gentiles, at kapayapaan sa mga malalapit. Sining mga malalapit? Yung mga Hudyo. Bakit? Meron silang law eh. Bakit? Meron silang mga prophets eh. Bakit? Nasa kanila si Jesus Christ eh. Hudyo si Jesus Christ eh. Sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makalalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Napakaganda, no? Whether Jews or Gentile, you can now have access to God through one Spirit. Kaya nga makikita natin, no? Tayo, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Hindi natin pag-uusapan dito kung gaano kalaki ang sweldo mo. Okay? At kung gaano kababa ang sweldo ng ibang kapatid. Hindi natin pag-uusapan dito kung gaano kataas ang pinag-aralan mo at ang gusto mo lang kausapin, yung mga ka-level mo. At yung mga kapatid mo na hindi nakapagtapos, ayaw mo makipag-usap sa kanila. Hindi natin pag-uusapan dito kung magaling ka mag-English or magaling kang Tagalog at ayaw mong kausapin yung mga Tagalog dahil ang gusto mo, ka-Englishan lang yung mga magagaling mag-English. Hindi po magkakapatid tayo sa pananampalataya. Wala tayo dapat pagtatangi. At yun ang gustong palabasin ni Apostol Pablo rito. Ephesians chapter 3, 5-7. Sa nangunang mga salinlay ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng tao. Ito, mystery ito, patungkol sa church. Nagaya ngayon ay ipinahayag sa kanya ng mga banal na apostol at propeta sa pamagitan ng Espiritu. Na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi ng pangako kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. Tungkol sa Ebanghelyo na ito, ako'y naging lingkod ayon sa kalooban ng biyaya ng Diyos sa akin at ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Listen, ano yung mystery noon? Ang mystery noon, ang chosen people ang Israel. Okay? Pero ngayon may church. At ngayon yung church binubuo, whether Jews and Gentile, pero iisa tayo dahil lahat tayo nanalig kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay? Walang church noon. Sa New Testament lang may church. Mystery yan noon, pero ngayon inireveal sa pamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo. Sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? Balik na tayo ron sa ating outline.
At dito na tayo magtatapos, brother. Brad, nakatulog na yata yung kapatid natin. Yan. Point natin. Paunang balita. Nakita natin yan kanina. Pakikipagtalo. Pangatlo, pagpapaliwanag. Pang-apat, pangangatwiran. Panglima, pagsang-ayon. Pang-anim, papuri at pagpito, pagtanggap. Okay? Yan ang makikita natin dun sa Acts 11. Napakagandang istorya. Ito'y may kinalaman doon sa tinatawag natin ulat ng pagpapala. Ulat ba? Yan, ulat ng pagpapala. Kumbaga nagbigay ng report si Apostol Pedro doon sa ginawa niyang pagtatanggol sa mga hentil na naligtas. It is really a blessing to hear people who accepted the Lord Jesus Christ. At nagkaroon sila ng changed life sa buhay. No? At tayo naman, bilang mga mananampalataya, dapat ma-appreciate natin yung bagay niyan. Kahit yung kaaway mo pa, na nambuli sa iyo nung elementary, yan nga ligtas. Galit na galit ka, hindi mo makakalimutan. Pero nabalitaan mo, naligtas, nagpastor pa ngayon. Ha? Pinapanalangin ko na mapunta ng impyerno yun, pero naligtas pala. Ganun no? Pero makikita natin, iba ang pagkilos ng Diyos. Mamamangha ka na lang. At kung may mabuting ulat o mabuting ulat ng pagpapala, we should praise the Lord for it, especially when people know the Word of God and the Gospel of the Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat, narito kayo. Kagaya ng sinabi ko po kahapon, binabati uli natin yung celebrant natin. Aawit tayo ng pag-awit mamaya pagkatapos ng ating panalangin, ha? Dahil may biyaya tayo ng Diyos dyan sa likod, no? At again, dun sa ating mga nanonood sa church, sa kanilang mga tahanan, papasalamat po ako sa inyo. Makasama namin kayo sa ating pananambahan. I hope and pray na makasama namin kayo rito sa inaharap. Wednesday night, ang susunod po nating pagtitipon. Umaasa ako na makadalo po kayo. Sama-sama tayong manalangin at hilingin natin yung mga pangangailangan ng mga kapatid. Lalo-lalo na yung may mga karamdaman o dumadaan sa pagsubok ng buhay dahil dumating itong pandemyang ito. Hindi lang sa karamdaman, kundi may kinalaman din sa trabaho at sa mga pangangailangan nila sa buhay. Okay? Tumayo po tayong lahat. Mananalangin na po tayo. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa katatapos na gawain ngayon, hapon. Salamat sa pangangaral ng iyong salita. And I pray, O God, that sana naunawaan ng mga kapatid ng mga katotohanan ito, isang ulat ng pagpapala na dapat malaman at kinakailangan itaguyod at ipagtanggol sapagkat ito ang katotohanan. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa gagawin pa naming gawain ngayong hapon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Dako muna tayo sa ating offering. Tawagin ko si Jeff. Jeff, pray ka. Brad. Erwin, ikaw magpapaawit. Tatapusin muna natin ito. Si Chano daw. Sana ikaw magpapaawit. Sipin mo, special singer. Ito si Chano. Siya raw magpapaawit sa birthday mo. Tapusin muna natin ang service. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Manay, ikaw na bahala. Tayong lahat at magtatapos tayo sa ating panalangin. Hihilingin ko po si Josh Amboy. Kuya Josh, baka pwedeng i-close mo sa prayer. Pagkatapos, si Chano magpapawit. Okay? Okay. O, sino singer? Alin na?
Oh, sige na, Erwin. Hindi kaya ni Chano, baka pumiyok. Awit muna tayo ng birthday song, huwag ka muna pumasok. May kukunin ka pa. O sige, antayin mo na muna to. Huwag muna kayong uuwi at meron tayong ano dyan. Sige po. Biyaya dyan. Batiin po natin ang ating kapatid na si Brother Christian. 25. Sige. Awit tayo, ready? 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tagalog! Maligayang may ice cream pa po. Ay, wala pa. Sige po.